Hindi man kasama ang Toyama sa mga lugar na maagang nagbublumang sakura, pero yung ganda neto hindi rin talaga papahuli. Ngayong araw nga guys, ang first official Hanami-ko or flower viewing. Totoong gala na at hindi basta nadaanan lang. Tama ang narinig nyo guys, lagi ko lang to nadadaanan tuwing papasok sa trabaho or tuwing kapag pupunta sa supermarket para mag-grocery. Lagi ko siyang nakikita at talagang lagi rin ako napapawaw at napapatigil sa pagbabike. At tipong habang nagbabike, lagi ko nang iniisip at niro-romanticize yung day off ko. Na kapag dumating na yung Yasumi or day off ko, pupunta talaga ako dito. Tipong basta hindi lang madadaanan kundi sasadyain talaga at tipong masusulit ko talaga yung bawat minuto at oras na wala akong schedule na ibang gagawin. At finally, dumating na nga yung araw na yun. At ito yung araw na yun guys. Kaya ito nga yung first official Hanami ko. Meron nga rin ako nakita mga isda dito sa ilog. Yes guys, itong ilog na to, straight to papunta sa apartment ko. Normal lang ito na ilog kapag walang sakura. Kung lagi kayo nanonood ng vlog ko, lagi nyo na rin siguro itong nakikita. Ngayon nga sobrang special kasi spring season tapos full bloom yung sakura. Kaya meron sila ditong pabangka. Habang naglalakad, meron nga ako nakitang mga nagre-report at binabalita na ganito na nga yung itsura dito sa Toyama City. Napaka-peaceful ng ganitong moment guys, oh. Deadma siya sa kung ano yung nangyayari sa paligid. Basta siya nagbabasa sa ilalim ng sakura. Tapos kapag ka napagod na yung mata mo magbasa, matik na marerelax ulit once na tumingin ka lang sa paligid. Kasi kitang-kita naman kung gaano kaganda yung view dito. Sobrang bilis lang ng sakura guys, kaya dinadagsa talaga ng mga tao. Merong mga kumakain sa tabing ilog. Meron ding iba naglalaro ng ganda-gandahan. Katulad niya nakikita nyo sa video. Tipong feeling niya siya yung main character. Pero grabe naman kasi, iba talaga ang ganda ng sakura. Tapos yung pakiramdam na sobrang saya and at the same time nakakatakot. Nakakatakot kasi sobrang bilis lang niyang mawala. Tipong baka isang tulog mo lang nalagas na sila. Marami nga rin mga nagtitinda dito ng pagkain. Kaya for sure magfo-food trip din tayo dito. Pero hindi pa ngayon guys. Kasi busog pa nga rin ako. Kaya yung paggagala ko talaga ngayon, tipong sightseeing lang. Tingin-tingin sa kung ano yung makikita sa paligid. Bali naglilibot lang ako dito sa may Toyama Castle. Meron nga rin ako nakita ditong napakagandang pond. Hindi ako masyado nagagawi sa may part na to pero grabe sobrang ganda pala dito. Pero dito sa loob hindi pink yung makikita mo kundi kulay green. At yung green, ayan na yung color ng summer. Itong pink nga yung kulay ng spring. Maya-maya bumalik na ako ulit dito sa may entrance. Nakita ko nga kung magkano yung cruise. Nasa 3,000 yen per head yung adult. Medyo may kamahalan pero siguro sobrang worth it naman. Kasi kung makikita nyo, sobrang haba ng pila at hanggang pababayan dun sa mismong bangka guys. 9:30 hanggang 5:15 nga lang. Hindi na muna ako sasakay ngayon dyan. Siguro next time na lang. Natatawa nga ako dito kay kuya guys kasi hindi niya malaman kung didiretso ba siya sa pagbabike or titigil. Kahit sino naman kasi talagang nakakamangha at napapatigil talaga kapag ka nakakita ng ganito kagandang view. Nasa work si Jonathan ngayon kaya itong tripod na lang muna yung taga-video ko. Marami pa nga rin nalilito. Minsan daw kasi nakikita sa video ko na parang gumagalaw yung camera. Minsan naman parang nakatayo lang. Hindi daw malaman kung meron nagvi-video talaga sa akin or yung stand lang yung ginagamit ko. Lagi ko nang sinasagot to na madalas nga si Jonathan yung nagvi-video sa akin. Minsan hinahatid niya muna ako sa gala ko. Tapos habang kaya niya pa akong videohan bago siya pumasok sa trabaho, titake niya talaga ako ng video. Pero kapag halimbawa nandito na talaga ako sa pupuntahan ko, tapos nasa trabaho na siya, shoga na wala na talaga akong choice kundi umasa sa stand ko. Pero okay lang kasi dito sa Japan, once na in-stand mo lang dyan yung cellphone mo, kahit sobrang layo na ng na-bike mo or nalakad mo, asahan mo na nandyan pa rin yung cellphone mo at walang kukuhang iba. Yung mga tao pa yung mahihiya na dumaan kasi baka makaistorbo sila sa pag-film mo. Katulad nito guys, buti na nga lang din walang taong dumadaan ngayon. Kaya ayan, talagang sulit at solo ko yung lugar. Madalas nga lang kapag napapasobra ako sa relax guys, nakakalimutan ko na meron palang camera na nakarecord sa likod ko. Madalas yun nangyayari sa akin kaya talaga ang bilis kong nauubusan ng memory. Tignan nyo guys, nagpipicturan nga sila dito at mas maganda pa rin talaga kapag meron kayong kasamang kaibigan or lovers. Kapag pupunta kayo sa ganito kagandang lugar. Parang so far kasi ngayon, bihira lang yung nakikita kong mag-isa. Karamihan talaga family or magkakaibigan. Marami ding nagde-date. Kaso kasi ako yung kadate ko, ayun, nagtatrabaho pa. Yung mga kaibigan ko rin, sobrang busy dito magtrabaho. Alam nyo naman dito sa Japan, literal talaga na work is life. Ako naman nagtatrabaho din, pero dahil nga part-time lang, medyo mas marami akong oras kesa sa kanila. At ito, nagagawa ko yung goal ko at purpose ko para sa inyo, na igala kayo dito sa Japan. Sa totoo lang kasi guys, bukod sa paggawa ng content, bago pa ako nagsimulang mag-vlog, mahilig na talaga ako pumunta sa mga ganito, ganyang lugar. Kahit na nung mga times na yun,
ngayon, hindi pa talaga kasing layo ng mga napupuntahan ko lately. Tipong kahit sa may labas lang ng apartment ko nun, nare-relax na talaga ako. Kaya nga lagi kong sinasabi na yung Japan talaga bagay na bagay sa personality ko. Ganito kasi talaga yung gusto ko, pagka lalabas ka lang ng apartment, meron ka ng magandang view, tahimik, peaceful, malinis at hindi polluted. Worth it talaga yung kakapanood ko ng mga Japan vlogs nung nasa Pilipinas pa ako. Kaya guys, naniniwala ako na kung nanonood din kayo ngayon at nasa Pilipinas pa kayo, darating din yung time. Basta merong kilos ha, merong aral, hindi yung puro manifesting tapos hindi naman kayo nag-a-apply sa mga agency or nag-aaral ng Nihongo. Bukod sa manifesting, mas lalo ka pang lalapit sa goal mo kapag ka meron ka talagang timeline, plano, at step by step na hakbang patungo sa kung ano talagang gusto mo. Maaring hindi man Japan, kahit ano pang goal yan, basta pagsabayin mo lang yung dasal at sa part mo kung ano yung dapat mong gawin para makuha yung pangarap na yun, walang imposible guys. Basta ha, wag pa rin kakalimutan i-enjoy yung journey.